Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng digdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin po ito, no? Sabi ni Gadon, eto na ang katapusan ng pangarap mo. Sara Duterte. Hindi ka na mananalong presidente, mag-mayor ka na lang ulit sa Davao. Grabe si Gadon, no? Yan po sabi ng isang talunan. Gadon, nanalo ka na ba? Susuriin po natin yan kung malapit ba sa katotohanan yan sinasabi ni Gadon na yan. Okay. Bubusisiin din natin tong nangyayari, no? Bakit nila inimbestigahan yung EJK dito po sa Kongreso. Ano po yung gusto nilang palabasin? Okay. At may mga pinagmamalaki po si Eklabu, no? Aba, ang laki nito. Ang laking proyekto ni Pangulong Marcos, pinagmalaki ni Eklabu. Antindi, ikaw lang pala Badong ang hindi nakakaalam ng mga proyekto ni Pangulong Marcos. Bakit ka ba ganyan? Okay. Napatunayan po ni Risa Hontiveros na tila si Mayor Go ay hindi nagsasabi ng totoo sa press con niya. Hindi sa Senate hearing, sa press con. Napatunayan nila lahat sa press con niya. Kawawa naman itong mga senador na to. Pinagtulungan nyo, nakailang hearing na, hindi nyo pa rin mapatunayan yung binibintang ninyo. Hindi po ba nararapat na kung hindi nyo po kayang patunayan yung binibintang ninyo, wag nyo nang pagbintangan. Kasi nilalawakan nyo, ewan ko lang kung ano po ang mali dito sa sitwasyon na to. Okay, yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kayo rin po sa Facebook, kung bago ka pa lang dito sa Facebook, mag-follow ka na at saka huwag kalimutan yung mga may pan-subscribe, mag-subscribe po kayo, no? Para makatulong kayo sa channel ni Badong. Magpa-star din kayo, pwede pong magpa-star, ha? Ayan, para naman may silbi tayo. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan at pumasok si Sherry, pindot na. Okay, pag-usapan na natin, no? Unahin na natin to. Alam nyo, etong problema, no? May Senate hearing na, nagpapa-press con sila. Yung hindi nila mapatunayan sa press con na nagsisinungaling si Mayor Go, alam nyo po, sa totoo lang, kahit hindi po namin kilala si Mayor Go, kasi yung mga nag-uusig, yung pong naninita, yung pong kayo po yung walang kayo po yung walang reputasyon. Ilang beses nang si Hontiveros mahilig magsalang ng mga, siya na rin ang problema ni Hontiveros, ikaw na yung umaaktong nag-iimbestiga, ikaw pa yung testigo laban doon sa iniimbestigahan mo. Anong panalo na mangyayari? Ang dapat po kasi, may akusasyon kayo, gumawa kayo ng paraan kasi una-unahan Ang gusto ninyo agad-agad yung parang dapat, 'di ba? Dapat po, 'di ba, nagbe-build muna kayo ng ng case build up muna, no? Kung target nyo po si Mayor Go, ang hinala nyo po, ang hinala ninyo ay si Mayor Go. Ano ba yung hinala nila? Na ito ay tinanim ng China, di ba? Ito ay spy. Yan yung mga gusto nyong palabasin sa press conference. Pero hindi nyo mapatunayan sa actual na hearing. Kaya po tumatagal yung mga hearing Ano po yung pagkakaiba ng kay Bato? Kaya tumatagal yung hearing ni Bato, hindi uma-attend yung mga
Nagkakasakit yung mga inimbitahan tao. Matyaga si Bato eh. Matyaga din kami naghihintay. Ang dami naging sakit ni Ochoa. Nagka-COVID. Hinintay pa natin. Di ba? Sa inyo, nariyan lahat eh. Pero tumatagal pa rin. Paulit-ulit lang naman yung gusto nyong mapunto. Mag-case build up muna kayo. Pag handang-handa na kayo, na yung inyong kaso dito, bago nyo ipakilala si Go. Tignan ninyo. Una, panay, ang gusto nyo kasi mangyari, palabasin na sinungaling, kaya lahat ng akusasyon nyo tama dahil sinungaling tong tao na to. Hindi po ganun. No? Hindi po ganun yung paninira ng isang tao. Kinakailangan matibay ng ebidensya nyo na ito talaga ay espiya. Nakakagawa tuloy ng paraan eh. Di ba? Tignan nyo ang hirit ni ano. Ano na hinihirit ni Senator Rapi, nabasa ko lang. Hindi ko siya napanood na ganito. Huwag mo kaming dramahan kasi kumukuha ka ng simpatya sa tao. Bakit kayo natatakot na kumuha siya ng simpatya sa tao? Kung matibay yung pinanghahawakan yung ebidensya na siya ay espiya at siya yung nagpapatakbo ng pogo. Siya ay kriminal. Di ba? Bakit kayo natatakot na si Mayor Go ay kumukuha ng simpatya sa tao? Ibig sabihin, paano ka makakakuha ng simpatya kung may sapat kayong ebidensya? Di ba? Bakit kayo natatakot na nakakakuha ng simpatya si Mayor Go? Biruin nyo na ipaliwanag yung mga naguguluhan kayo. Bakit hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagiging, bakit takantaka? Ako, nagtaka rin ako noong una, bakit home study lang siya? Kung totoo man yan, yung sinabi niya, talagang makakakuha po ng simpatya ng tao. Kaya pala home study, itinago ng tatay. Biruin nyo, naanakan yung kasambahay. Natural, itatago yun. Ang ganda, di ba? Ganun talagang labanan eh. Wala kasi kayong konkretong patunay ng mga sinasabi nyo na siya ay Chinese citizen, na siya ay tinanim lang ng China dito para maging espiya. Yun yung gusto nyong palabasin pare-pareho eh. Pero ano ang patunay nyo nun? Ang patunay nyo nun, kasi hindi nyo mahanap yung birth certificate ng nanay at tatay. Yun po yung hinahanap namin sa Senado noon. Ang Senado noon, kaya nilang, kasi may mga testigo sila na nagpapatunay. Halimbawa si Napoles, ano lang po to, maikli lang to. Halimbawa si Napoles, ano sabi ni Napoles? Ano sinabi ng testigo labang kay Napoles? Gumagawa po kami ng mga peking NGO. Ako nga po yung gumagawa ng listahan ng pangalan. Maniniwala ka sa akusasyon kay Napoles kasi may nagpapatunay na tauhan ni Napoles na gumagawa ng krimen o CTE deal. Nakipag-deal po kami sa China. Naroon po ako eh. Kasama ako ron, nag-golf kami. May nagpapatunay na merong ginagawang krimen. Eto, hindi ako makapaniwala. Wala kaming makita na ganito mag-dialogue niya ni Ontiveros. Bakit iba-iba ang birth certificate ninyong magkakapatid? Anong kinalaman ng bata sa birth certificate? Lahat ng bata, hindi siyang gumagawa ng birth certificate niya. Kaya, kung iba-iba yung birth certificate, espiya na si
Wala po akong pakialam, eh. Kaya lang case build up muna, kaya humahaba, eh. O meron na naman kayong next hearing, yun na naman, yun pa rin yan, tsak. Yun pa rin yung pag-uusapan nyo. Samantalang ang galing nung Mayor Go, 'di ba? Nagpa-interview sa ABS-CBN, ay kaya pala tinago si Mayor Go. Hindi ko po alam kung sino yung totoo, ha? And wala akong alam sa katotohanan. Pero yung sinasabi ni Senator Rapi na kumukuha ng simpatya, pwedeng totoo yun. Kaya lang mas logical yung mga paliwanag, eh. Kaya siya homeschooling, kaya hindi siya nilalabas dahil tinatago siya dahil siya ay naanakan lang yung kasambahay. Hindi pa ba sapat na paliwanag? Maganda ba? Drama-rama, di ba? Samantalang noon, grabe po noon, eh. Pag sinabing may expose, lagi pong merong witness. Sila Louie, di ba? Sila Rosebud, mga totoong tao. Kayo na witness, kayo na nag-iimbestiga, kayo na nag-interpret ng lahat, kayo pa rin ang witness. Walang witness, eh. Bakit hindi nga pala kayo kumukuha ng witness? Mantalang kung may witness sana kayo na taga-Pogo, ay nakikita namin araw-araw dito yan si Mayor. Mayor, sabi mo hindi ka nagpapatakbo. Anong ginagawa mo ron araw-araw? O halimbawa, di ba? Ganun lang po yun. Okay, anyways, punta na po tayo rito kay Larry Gadon. No, galit na galit lagi si Larry Gadon, no? Sa unang pakinig mo, parang may punto si Larry Gadon. Ito po ang sinabi ni Larry Gadon. Hindi ko alam kung press conference o meeting yun. No? Parang sinasabihan niya, ganito natin aatakihin. Atakihin ninyo yung tinuturuan yung mga vlogger. Iniisip ko, sino kaya kausap nito? Mga vlogger, tinuturuan niya ng gagawin. Yan yung problema, no? Pag kayo mga vlogger na tinuturuan kayo ng gagawin ng mga amo nyo. Mahirap yung mga vlogger na mga ngamuhan, eh. Okay, punta po tayo rito sa Kulang kayo, kay Gadon pa lang tayo, eh. Abel Liam, thank you very much sa Australian, $10. Shoutout Badong watching from Melbourne, Australia. Thank you very much, Abel Liam. Tingnan muna natin kung siya ay okay. Sabi ni Gadon, eto na ang katapusan ng pangarap mo magpangulo, Sara Duterte. Bumalik ka na lang sa Davao, doon ka mag-mayor. Dahil wala kayong, di ba? Bakit daw wala kang kapag-apag-asa manalo dahil hindi ka iboboto ng mga loyalist? Sino ba yung loyalist na sinasabi mo? Ilan na nga umattend doon sa Sara Duterte resign nyo? Wala ka kasi doon, eh. Bakit wala ka kasi doon? Di ba? Konti lang tuloy pumunta. Alam nyo, di ba sinasabi ni Gadon, hindi ka iboboto ng mga Ilocano, hindi ka iboboto ng mga loyalista, ng mga Waray, ng mga Ilonggo. Di iboboto siya ng iba. Iboboto siya ng mga Tagalog, ng mga Cebuano, ng mga Bisaya, ano pa yung mga hindi mo binanggit, ng mga taga Mindanao. Yun ang boboto sa kanya. Mas marami, di ba? Yan lang ang sinabi mo, eh. Alam mo, Gadon, okay lang yan, eh, no? Okay lang na maniwala sa iyo yung mga loyalists. Kasi kahit na ano sabihin mo, paniniwala. Kinakailangan nila ng paliwanag, eh. Tignan nyo po yung mga loyalists. Kung ngayon, yan ang balita nila. Yan ang kanilang topic na hindi mananalo si Sara Duterte. Okay lang yan. Sa mga loyalists, talagang hindi naman nila iboboto. No? Wala namang problema dyan, Gadon, eh. Ang problema ko sa'yo, magaling ka pala sa politika, eh. Alam niyo, susunod ko itatanong, no? Bakit talunan ka? Gadon,
Magaling ka pala sa politika eh. Ha? Bakit talunan ka? Ilang beses na ba tumakbo to? 3 na? 3 talo na ba o 2? Ilocano kami, sabihin mo hindi namin iboboto. Alam mo gadon, siguro nung kapapanalo pa lang, 2 beses ka nang natalo eh. Tapos mangangaral ka. Tanong mo sa amin gadon, ilang beses na natalo sa eleksyon si Sara Duterte? Wala pa. Hindi pa natatalo si Sara Duterte. So ang magsasabi na hindi mananalo si Sara Duterte, yung hindi pa nanalo, doon pa lang lagpak ka na eh. Di ba? Anong kredibilidad mo na magsabi? Sinasabihan mo, wala pang talo yun. Tumakbo ng mayor, panalo. Tumakbo ng vice president, panalo. Vice mayor, panalo. Walang talo yung sinasabihan mong hindi mananalo. Yung nagsasabi na hindi mananalo si Sara, wala pa na ipapanalo. Para ka maging ano. Okay, tas paniniwalaan ka syempre, di ba? Tignan niyo po. Tignan niyo yung mga topic nila kung yan ang topic ng mga vlogger. Paniniwalaan ka naman ka dun. Si Nino Barsaga nga, pinaniwalaan ng mga vlogger. Si Nino Barsaga nga, sinabi ni Nino na nagde-deliver siya ng chiching sa Malacanang, pinaniwalaan ng mga vlogger eh. Ganun kahuhusay yung mga vlogger. Hindi ko po nila lahat. Meron siguro diyang mga magagaling. Di ba? Okay, ikaw na yon, Brad. Kung feeling mo, hindi ikaw yung tinutukoy ko na mahina. Ikaw na malamang yung magaling na vlogger ng loyalista. Pero yung mananiwala kay ninyo, nakapasok na ba kayo sa Malacanang? Para paniwalaan nyo si ninyo na nagdadala siya ng chiching doon. Gadon, paniniwalaan ka ng mga loyalist vlogger. Si ninyo nga, pinaniwalaan. Okay. Balik tayo rito kay Gadon. Alam mo, siguro nung kapapanalo pa lang ni PBBM tsaka ni BP Sara, pwede mo sabihin yan. Na pag hindi kayo sinuportahan ng mga loyalista, alam mo, Gadon, hindi kami natatakot na hindi kami suportahan eh. Hindi kami natatakot na hindi sumuporta yung mga loyalista kay BP Sara. Diba? Kasi wala pa kayong prueba na may puwersa talaga kayo eh. Nakadalawang rally na kayo. Isa sa Senate, nilangaw. Sa Liwasang Bonifacio, binangaw. Kung nakakapag-rally kayo na kasing lalaki ng maisog, yan po pwede. Pwede kaming kabahan. Pero nakadalawang rally na kayo. Na halos walang dumadalo. Tapos sasabihin mo na hindi ka na mananalo dahil hindi ka iboboto ng loyalist. Okay lang. Okay lang. Sa tingin mo ba ang endorsement ni BBM sa 2028 malaking factor? Ako sa tingin ko malaking factor. Dahil negative factor. Katulad yan, no, ng endorsement ni Noynoy Aquino. Nung in-endorse niya si Mar Rojas. Matalino. Alam niyo ba nung nag-senador si Mar Rojas, number 1 yan? Number 1 yan ni Mr. Palengke. Matalino, may pera. In-endorso ni Aquino, laglag. Kaya hindi po kami kinakabahan. No? Ang sukatan ng endorsement, yung
Marami, kung di mo pa po alam, Mr. Gadon, baka high na high ka sa trabaho mo. Ano ba talaga trabaho mo nga pala? PCO ka ba? Mas magaling ka pa sa PCO eh. Poverty nalutas na nga pala. Nalutas na ni Gadon. Anong sinasabi mo, Milagros, na walang uts? Nalutas na ni Gadon yung poverty. Haka-haka lang yan. Walang kahirapan. Haka-haka lang. Ayon kay Gadon. Hindi kami natatakot na hindi nyo iboto. Magpakita muna kayo ng prueba na malakas pa kayo. Kasi yung paglabas mo nga, nagigil ka, matagal ka na nanahimik eh. Yung paglabas mo na nag-aapoy na naman yung bibig mo, saka atake, attack dog ka na naman, yan ang patunay na natataranta na kayo sa popularidad ni Sara Duterte. Kinakailangan nyo na mag-all out para siraan. Speaking of paninira, kung hindi ba naman kayo natataranta sa Duterte, dalawa, sabay na nakasalang sa House of Representatives. Iniimbestigahan ang EJK. Iniimbestigahan ang Gentleman's Agreement. Pero kada imbestiga ninyo, lalong napapakita ng magagaling na gabinete. Ang gagaling ng mga gabinete ni Pangulong Duterte. Alam niyo po, mark of a good leader o mark of a best leader. Wag na nating ang katangian po ng isang mahusay na pinuno ay yung mahusay siyang kumuha ng kanyang mga tauhan. Tignan nyo, ang purpose ninyo ipahiya si Duterte sa mga di ba? Sa hearing. Pero ano po ang nangyayari? Napapahiya po ba si Pangulong Duterte? Hindi po. Lalo lang yung napapatampok kung gaano kagaling si Pangulong Duterte. Diyan po sa Gentleman's Agreement, napakita natin ibang-iba, no? Kayang makipagsabayan ni Pangulong Duterte sa diskarte ng mga world leaders. Maalam, marunong sa batas. Hindi nyo mapupulaan si Duterte pagdating sa batas. Wala kayong nakita. Kung hindi, nagdadakdak na yung mga congressman na yan. Wala kayong nakitang nilabag si Duterte. Yan ang katotohanan. Mahilig mag-press con yung mga congressman. Kung may nakita silang paglabag, dapat umaapoy na yung bibig niyan sa kape-press con. Ito ang mga paglabag ni Duterte sa Gentleman's Agreement. Wala. Wala kayo. Waste of time. Bakit? Kasi wala kayong napapatunayan na paglabag. Alam nyo kung ano pa ang waste of time? Kaya nyo yung iniimbestigahan para pasamain si Pangulong Duterte. Pero hindi. Lumalabas, ang galing talagang leader. No? Ano sinabi ni Lorenzana? Ipinilit ni Duterte na yung nanalo tayo sa arbitral ruling, sinabi niya kay Xi Jinping, amin yan. Sinabi rin ni Xi Jinping sa kanya. Kine-claim din namin yan, Mr. President. Kaya, ang sabi nila, hindi natin malulutas to, sabi ni Xi Jinping. Hayaan na natin yung mga susunod sa atin na henerasyon. Ang lumutas nito, baka mas magaling sila kaysa sa atin. Pero yung respect ng isang world leader na katulad ni Xi Jinping, kayang makipagsabayan ni Duterte, yun po ang lumalabas. No? Yun ang lumalabas sa hearing ninyo. Imbis na mapahiya si Duterte, lalong lumalabas yung panghihinayang ng mga tao. Kaya pala tayo hindi binobomba. Ang tapang din ni Lorenzana. Isang beses tayong binomba, tinawagan ka agad. Bakit nyo kami binobomba?
Kasi hindi kayo sumunod sa anong hindi kami sumunod. Wala akong alam na ganyan. Hindi na tayo binomba magmula, no? Yun yung sinasabi natin. Di ba? Wala kayong napatunayan. Ito pa isa. Ano pa yung na lumabas sa AJK naman? Para lang makita po natin, no? Hindi pa umaatin si Duterte niyan. Ngayon, nagdadalawang isip na silang imbitahin. Sa mga tauhan pa lang, hindi na nila mapahiya eh. Paano pa kung si Duterte ang umating niya? Ano sabi ni Congressman Abante? At nakita ko ito yung purpose eh. Ito yung purpose nila kung bakit gustong imbestigahan yung AJK eh. Sabi ni Congressman Abante, hindi naman nawala ang drugs sa panahon ni Duterte. Nawala yung manufacturing pero ang pumalit is smuggled drugs. Congressman Abante. Tanong ko po, Congressman Abante, meron ba nag-claim sa amin? No? Meron po bang nag-claim sa amin? Oy, Patsabilyo. Kung ikaw, alam mo si Duterte, eto tanong ni Patsabilyo kilala ka ng mga taga-YouTube dahil ugok ka eh. Ano yung sinabi niya na walang kwenta yung arbitral ruling at itapon na lang sa basurahan? Di ba? Ganda yung tanong ni Patsabilyo eh. Alam mo, Patsabilyo, si Duterte, magaling yan mag-provoke. Di ba? Magaling niya mang-inis. Di ba? Inis na inis kayo. Pero sa mga opisyal niya, sa United Nations, madali lang naman mag-research Patsabilyo. Research mo kasi, kulang ka sa research eh. Sa speech ni Pangulong Duterte sa United Nations, ipinangangalandakan niya yung panalo natin. Di ba? Nanalo tayo, paglalaban natin yan, nabahagi na yan ng internet. Kayo lang naman na nagpipilit eh. Na hindi namin kinikilala yung arbitral ruling eh. Kayo lang naman yung nagsasabi nun eh. Wala naman kaming opisyal na pahayag. Yung Pangulo dati ng Pilipinas na si napakagaling, pinakamagaling na Pangulo si Pangulong Duterte. Wala pong pahayag na hindi niya kinikilala. No? Ang sinabi niya, papel lang yan. Hindi kinikilala ng China. Pero hindi tayo ang hindi kumikilala. China. Di ba? Magaling ako magmekos-mekos. Kaya nga narito ka palagi eh. Araw-araw kitang binabara, balik ka ng balik eh. Alam mo kung bakit? Patsabilyo? Kasi dito, mataas ang antas ng talakayan. Doon sa mga banban mong vlogger, hindi mo sila matagalan. Di ba? Tiniti ako sa'yo, may kasabay akong vlogger na loyalist, pero nagtsatsaga ka sa akin. Masarap kasi dito eh. Di ba? Masarap dito sa ating vlog. Kita mo naman Okay, Cecil Coramucci, thank you very much sa 500 yen. Cecil Coramucci. Okay, balik na po tayo dito sa tinatalakay natin. Ang sinabi po, no, netong si Congressman Abante, hindi naman nawala yung drugs sa panahon ni Duterte. Nawala yung manufacturing. Hindi po ba maganda? Una, napakagandang achievement po noon. Natatandaan natin ng panahon ni Pinoy. Dito na, ginagawa yung shabu. Exporter tayo ng shabu noon. Dito ginagawa sa Pilipinas, ini-export natin. Yun na lang hindi pa ba tagumpay yun? Ito po, pag-amin mula kay Congressman Abante na talagang ang laki talaga ng epekto ng war on drugs. Imagine niyo mula sa dating dito nagmamanufacture, napatigil ni Duterte. Wala na kayo. Wala na tayong ganun nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay. Pero ito po ang masakit eh. Hindi naman daw nawala yung drugs sa panahon ni Duterte. So, ibig sabihin, kaya may drugs ngayon, kaya tayo may drug problem ngayon,
kasalanan ni Duterte dahil hindi niya natapos. Di ba? Narinig ko na yan eh. Nung umaangal yung mga tao sa traffic, nanood si Pangulong Marcos, ano bang banda yung Coldplay? Na traffic yung mga tao, pati yung Coldplay umaangal sa traffic. Sino sinisi ng mga loyalista? Si Duterte kasi, may pangako pa sila na hindi na tatapusin. By 2024 yata, 2022, tatapusin na yung problema sa traffic. So lusot kayo sa traffic dahil ang sinisi nyo si Duterte hindi tinapos. Ngayon gusto nyo na naman palang lusutan yung problema sa droga. Dahil ang sabi ni Abante, hindi naman natapos ni Duterte. So lusot na kayo ngayon, wala na tayong gagawin. Nung panahon ni Duterte, ang sabi ng mga tao, tumahimik ang kanilang mga lugar. Tumahimik. Saksi po ako. Kaming mga munyerap, tumahimik sa mga lugar namin. May mga namatay na adik, may mga namatay na pusher. Kinikilala po namin yun. Pero tumahimik po sa lugar. Takot ang mga kriminal. Yung mga pangkaraniwan tao, masaya. Sino po yung may takot? Yung mga kriminal. Nagtataka ko rito sa mga congressman, Sabi ko nga, sayang pinasusweldo sa inyo ng mga tao na hindi nyo alam. No? Ni hindi ninyo alam. Wala kaming pakialam kay Michael yan. Ipatawag nyo. Mapatunayan yung drug lord, di okay. Ano yan? Lahat gusto nyo lumutas si Duterte. Ang problema nyo, lahat. Saan ba nahuli yan? Kailan ba yan si Michael yan? Ngayon? O di ngayon nyo lutasin. Yan ang problema ng gobyernong ito eh. May problema ngayon, sinisisi yung mga imbes na lutasin. Ano ba yung selective ako? Gusto kong patulan kayo eh. Sana ko, anong selective? Natural, kung asawa ba yan? Natural, sa dami ng babae, mamimili ka na mapapangasawa mo. Selective ako. O, ano pa? Be direct to the point. Mabuti pa to si Pat Sabilio eh. Direkta sa punto eh. Direkta kayo para maunawaan. Selective ka ba doon? Oo, selective ako. Sa asawa? Saan? Wag mo na sabing selective, ginaganda mo pa. Bias ka ba doon? Bias talaga ako. Ito lang ang tayong channel na may kinikilingan. Okay, balik tayo. Kaya pala nyo iniimbestigahan yung EJK. Gusto nyo na namang isisi na may droga pa ngayon. Therefore, ang may kasalanan si Duterte dahil hindi niya nalutas noon. Wala talagang balak magtrabaho tong mga tao na to. Yung mga kakampi sa Kongreso ni Pangulong Marcos, wala talagang balak trabahuin. Ang gusto lang nila, isisi lahat. Maghanap tayo ng paraan para isisi lahat sa Duterte. Ang lahat ng problema ng Pilipinas ngayon, Duterte may kasalanan. Binobomba tayo ngayon, 2024. Kasalanan ni Duterte yan. Kasi nakipagkasundo siya nung 2016 to 2022. Puta, paano naging kasalanan na minsan lang tayo binomba nun, nalutas pa ni Duterte? Paano naging kasalanan yun nang nalutas yung mga problema natin noon? Ngayon hindi kaya lutasin. Ngayon may kasalanan yung nakalutas ng problema natin.
Okay. Balikan natin, no? Balikan natin to si Gadon. Alam mo, Gadon, mag-conduct kayo. Dati nagko-conduct yung mga loyalista ng Kalye Survey. Mag-conduct kayo ng Kalye Survey ngayon. Makikita ninyo kung gaano na inaayawan ng mga tao si BBM. Kalye Survey lang katapat niyan. Kasi sa survey sa totoong survey, talagang nangunguna si Sara Duterte. Total, gustong-gusto niyong paniwalaan si Gadon. Ang sabi pa ni Gadon, hindi raw mananalo si Sara Duterte kay Leni Robredo. Dahil solid daw yung kay Leni Robredo. Talaga? Magsasanib pa raw sila ni Martin. Magsasanib. Dineklara na yung Gadon. Magsasanib si Martin Romualdez sa si Leni para sa 2028. Tindi talaga ni Gadon, no? Siya pala yung nagpapasya, no? Yan pala kandidato nyo, si Leni. Paano si Tulfo? Umaasa pa naman. Hindi pa naman bumibira si Tulfo. Akala kakampi kayo. Ngayon pa lang tinablan nyo na si Tulfo. Kawawa naman si Tulfo. Umaasa yung tao eh. Hindi bumibira kay PBBM. Akala magiging kapartner ni Martin si Tulfo. Tulfo, alam mo na. Siyempre, kailangan nila yung boto kasi ganito yan eh. Wala nang ambag si Tulfo eh. Yung boto ni Tulfo, yan na yung boto ni BBM eh. Diba? Kaya ang kailangan nila para talunin si Sara, may ambag na tagalabas. Solid na yan eh. BBM, iboboto niya si Martin. Pero, by the looks of it, kita niyo na mga English ni Badong by the looks of it, mukhang 0.4% lang yung boto talaga ng mga loyalista. Pero sasabihin nyo naman, hindi, kasi yung ibang loyalista, practical eh. Kaya dun sila sa winnable. Tulfo sila. Paano si Leni? Alangan naman dalawa Alangan naman dalawa vice president ni Martin. Sige, Gadon. Paasahin nyo si Leni, paasahin nyo si Tulfo. Pag nagkataon, si Tulfo tsaka si Leni magkakampi, laglag na naman si Martin. Ang sakit ng ulo si Martin. Binibuild up na magka-partner si Tulfo tsaka si Martin. Binibuild up naman ni Gadon na magka-partner si Leni tsaka si Martin. Pag nagkataon, ma-realize ni Leni tsaka ni Tulfo, teka pala, tayo palang may boto Di ba number 2 ka? Ikaw number 3? Tayo na lang kaya magsanib. Talunin natin yung number 1. Tablado si Martin. Iyak na naman. 0.4% na nga. Aasa na lang nga sa mga malakas na kandidato. Tatablahin nyo pa. Mananalo pa kayo. Tignan nyo po Pag ang mga vlogger nila, yan ang laman, paninira na kay Sara dahil hindi na mananalo, alam nyo na yung vlogger nila, kumukuha lang po yan. Nakita nyo naman yung mga vlogger ni Duterte, iba-iba kami. Di ba? Wala kaming pakialamanan. Wala kaming pakialamanan sa isa't isa. Kanya-kanya kaming vlog Doon kayo nayayanig. Ang daming utak ng mga Duterte supporters. Kanya-kanya. Pero nagsasanib lahat yan para supportan si Sara Duterte. Kayo, anong gagawin natin? Maghintay tayo ng utos. Utos? Sino mag-uutos sa atin? Eto na si Papa Gadon. Papa Gadon, don.
Ngayon, pare-pareho na kayo. Tignan nyo, vlog ng mga yan. Hindi ko po sinasabing mahihina lahat. Meron dyan, isa o dalawa. Hindi na natin babanggitin. Para yung mga iba, akalain nila na ako yung tinutukoy ni Badong na matalino. To, kasi mga bobo talaga itong mga kasama ko. Kala nyo kayo. Gregory, thank you very much sa pabilyar. 20,000. 20,000 won. Thank you very much sa'yo, Gregory. Gadon. Ipanalo nyo kaya muna si Gadon. Bago magpayo, sabihin nyo kay Gadon, Boss Gadon, baka gusto mong manalo muna bago mo kami payuhan. Sent 100 stars. Biruin mo, ang lakas. Ang lakas na ng unit team. BBM, Sara, hindi pa rin nakalusot. Tapos magsasabi ka na yung pinakamalakas ngayon. Number 1 sa lahat ng survey. Sara Duterte. Sasabihin mo hindi mananalo dahil galit ang mga loyalista. Ano ngayon? Sara, ganito gawin nyo para medyo kabahan naman kami. Magparami muna kayo ng mga Sara resign rally. Ano ba bali?